Mas mabuti na tingnan nila kung meron bang discoloration, kung meron bang amoy yung tubig, at kung balak nila itong inumin, dapat pakuluan ng mabuti para maiwasan natin yung anumang sakit. Umaasa naman ang MWSS na madadagdagan ng supply ng tubig mula sa Angat Dam. Senyales daw kasi ang tumaas nitong water level ngayong araw. Kung nakikita namin na talagang nag-increase naman ang Angat, we can also ask for additional allocation. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, mukhang desperado na po ang ilan nating mga kababayan na magkaroon ng tubig. Sinira ng ilang residente sa Malabon ang dalawang nakalitaw na tubo ng Maynilad at doon sila nag-iigib. Nakatutok si Dante Perello, eksklusibo. Wala sisigit pare, wala kakilala, wala kalugar-kalugar. Alas 3 ng madaling araw kanina nang makita namin sa may MH Del Pilar Street, Tenejeros, Malabon City ang pilang ito. Pero ang pinipilahan, hindi rasyon mula sa water tanker ng Maynilad, kundi galing mismo sa tubo ng Maynilad. Kahapon pa raw nag-umpisang kumuha ng tubig dito ang mga residente. Napilitang sirain at buksan ng mga taga rito ang dalawang nakalitaw na tubo ng Maynilad mula sa kinukumpuning tubo. Nakakita nila, tinignan nila kung may tulo. Kaya pinakialaman na. Dahil wala na talagang magagamit ang tubig yung mga tao eh. Kaya pinakialaman yung dalawang yan. Na-check po may tubig na lumabas. Ayun, pinagkaguluhan na ng mga tao. Ang iba nga, doon na mismo naligo. 3 araw na, wala kaming tubig. Ay, siyempre masarap, makaligo eh. Ayon sa mga residente rito, mahigit 1 linggo nang walang tulo sa kanilang mga gripo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin daw dumarating na rasyong tubig. Kaya napilitan na silang gumawa ng paraan. Talagang walang na dumarating na rasyon dito sa amin na bumbero. Sino man lang magdala ng yun lang ang namin na ilang araw nga wala kaming mapanluto eh. Kahit pang panlaba wala eh. Nang magliwanag, lalo pang dumagsa ang mga taong gustong umigib ng tubig. Nasakop na nga ng mga tao ang bahagi ng kalsada, kaya bumagal ang daloy ng trapiko sa lugar. Nananawagan naman ang pamunuan ng Maynilad sa mga apektadong residente na huwag sirain ang mga tubo dahil lalong hindi makakadaloy ang tubig sa ibang lugar. Hihina rin daw ang pressure, dahilan para hindi makaakyat sa mas mataas na lugar ang tubig. Pwede rin daw itong pagsimulan ng kontaminasyon. Huwag po nating sirain o maglagay ng illegal connection doon sa ating mga tubo dahil ito po ay maaaring pagmulan ng contamination at mga sakit at mas mahihirapan po tayong maghatid ng tubig doon sa mga lugar na matataas at sa mga malalayo kung yung pong mga tubo natin ay mabubutas. Pangako pa ng Maynilad, mula sa 37 water tankers na umiikot sa Kamaynilaan, gagawin na raw nila itong 47 para matugunan ang kakulangan sa supply ng tubig. Dante Perello, Nakatutok, 24 Oras. Kung dati po bagyo ang dahilan ng pagsususpindi ng klase, hindi na po ngayon ganyan. Sa Malabon at sa Navotas, suspendido ang klase sa 2 eskwelahan dahil ilang araw na silang walang tubig. Nakatutok si Ivan Mayrina. Walang pasok ngayon sa St. James Academy sa Malabon. Ikatlong araw na raw kasi ngayon na walang tubig na dumadaloy sa kanilang mga gripo at lubhan ng apektado ang operasyon ng eskwelahan. Katatapos lamang ng meeting ng faculty ng datna ng GMA News kaya agad nilang inanunsyo ang napagkasunduan. We have decided to cancel classes until Friday. It's due to the severe water crisis that we are experiencing at this moment. Kasi we will be endangering everything, including their health, the food that we will be servicing to the students, so everything will be affected. Ang San Jose Academy naman sa Navotas, hindi kakulangan kundi maruming tubig ang naging dahilan ng pagkansela ng klase. Marumi at may amoy raw ang tubig na dumalay sa kanilang gripo maghapon kahapon. Sa CR, sa pagkain, yun yung talagang siguro talagang meron man kaming tubig dito, may mga reserve man kami. Hindi sapat at saka mabaho na. Ayon sa tagapagsalita ng Maynilad, resulta pa rin ito ng mababang level at mahinang pressure ng tubig. Nagsasagawa na raw sila ng flushing sa mga lugar na apektado nito. Malinaw ang mensahe ng Maynilad sa bawat project site nito. Konting tiyaga at pasensya para sa pangmatagalang ginhawa. Pero dahil na rin sa miserabling sitwasyon sa ilang araw ng walang tubig, literal na nilusob na ng taong bayan sa barangay Tenejeros, Malabon ang isang ginagawang tubo sa lugar. Binutas at kinuna ng tubig. Hindi humarap sa kamera mga nagkukumpuning kontraktor ng Maynilad sa pangambang mapag-initan ng mga nagalit na residente dahil isinara nila ang ginalaw na tubo kahapon. Binuksan nila
Dinugtungan ng tubong mas malaki dyan, pila-pila yung mga tao dyan hanggang doon, sa dulo. Naghahamon pa. Naghahamon? Oo, nahamon pa kami ng ano daw gusto namin. Dahil wala daw silang tubig, wala silang mapagkunan ng tubig. Nang aming tanungin, walang umamin sa mga residente kung may kinalaman sila sa nasilang tubo, pero lahat idinepensa ang pagkalikot sa tubo. Kasabi ka na magkaroon ng mga tubig ng bahay-bahay, kaya nasugod ng mga tao. Dahil wala nang talagang tulo kahit saan eh. Wala naman kaming control dyan eh. Kami tagagawa lang. Yung kung ginagawa namin, yung trabaho lang namin. Kaninang umaga dumaloy ang tubig sa mga bahay sa Tinajeros pero mahina pa rin ito. Pero hanggang hindi bumabalik sa normal ang level ng tubig sa mga dam, nakaamba pa rin ang malawakang water interruption sa Kamaynilaan. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. At sa punto pong ito, makikibalita tayo sa pinakahuling level o taas o baba ng tubig sa Angat Dam. Nakatutok po doon live si Ruth Cabal. Ruth, kamusta ang tubig dyan sa Angat? Mike, buong maghapon ngang umulan dito sa Angat Dam pero kahit na bahagyang tumaas ang level ng tubig, matagal pa rin daw bago maibalik sa normal ang supply ng tubig sa Metro Manila. Pasado 1:00 ng hapon nagsimula ang ulan dito pero wala pang 1 metro ang tinaas ng tubig mula kahapon. 180 meters ang minimum operating level ng tubig sa reservoir o dapat hanggang sa taas ng pader na ito. Kung karaniway 219 drums per second ang nasusupply na tubig nag-Angat, ngayon nasa 152 drums per second na lang. Pero giit ng pamunuan ng Angat, kakulangan sa tubig ulan ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng imbak nilang tubig. Di raw totoong may leak o tagas ang 2 bypass valves nila. Nakunan ito ng GMA News at malakas nga ang bulwak ng tubig. Yung dulo ng mismong valve is cone shape yon. Kaya pag dumaan po doon yung pressurized water, pabuka po talaga yon. So hindi nasasayang yung tubig na yun? Hindi po. Talaga ang tubig po na yon ay tumutuloy papunta ng Ipo Dam sa MWSS. Talaga meron po kami maintenance division na nag-maintain ng mga equipment. So wala ka namang leak? Wala po. Wala po. Nakunan din ng GMA News ang tinatawag na seepage o tubig na lumalabas sa paanan ng dam. Pero normal daw ito para sa mga dam na tulad dito. Yung mismong composition ng dam, meron po siyang clay, meron siyang sand, merong gravel, at merong big boulder of rock. Nagkakaroon ng moist, di ba? Until such time na naiipon yun yung dumadalo, yun yung seepage. Papunta na po ng ilog ulit na pupunta ng ng Bustos Dam. Sa ngayon, naka-deactivated shutdown ang Angat. Dahil nga kasi sa mababang level ng tubig, di nito napapaandar ang main at auxiliary generators para magamit ang tubig sa irigasyon at kuryente. Dahil sa pag-ulan, di na rin lumipad ang eroplanong gagamitin sana para sa cloud seeding operation ng Bureau of Soil and Water Management. 12 sako ng asin sana ang isasaboy ngayong araw. Mike, nitong magdilim na lang huminto ang ulan dito sa Angat Dam dahil nga mahina lang yung pag-ulan buong maghapon. On the average, 2 centimeters per hour lang yung tinataas ng level ng tubig dito. Kaya bukas naman, kahit pa umuulan, ay tuloy pa rin daw ang cloud seeding operations. Mike? Maraming salamat, Ruth Cabal. Pag-asa na po mismo ang nagsabi na kailangan daw ng malakas na pag-ulan na higit pa sa dinala ng bagyong Ondoy para maabot ang tamang water level sa Angat Dam na 180 meters. Nakatutok si Cara David. Sariwa pa sa alaala ng marami ang walang patid na ulang ibinuhos ng bagyong Ondoy. Walang gustong mangyari itong muli. Pero ayon sa Pag-asa, tila kailangan natin ng 2 malalakas na bagyo kung gusto nating maibsan ang kasalukuyang water crisis. Kailangan natin ng isang bagyo para yung Ondoy. Parang Ondoy? Na ganun karaming ulan para may angat niya yung water level sa reservoir ng Angat Dam. Kailangan bagyo po talaga? Kailangan bagyo. Kasi yung nararanasan nating mga thunderstorm ngayon, hindi sapat yun. Ayon sa Pag-asa, mahigit 600 millimeters ng rainfall ang kailangan para maabot ng Angat Dam ang ideal water level na 180 meters. Ang bagyong Ondoy ay nagtala ng 398 millimeters of rainfall. Ang 157.6 meters na water level ng Angat Dam kahapon ang naitalang pinakamababa sa kasaysayan.
Ayon sa Pag-asa, sanhi ito ng mahabang tag-init na nararanasan ng bansa. Karaniwang dumarating ang malalakas na bagyo sa buwan ng Hulyo. Pero sa ngayon, 2 pa lang ang dumarating. Ang isa, nalihis pa at hindi tumama sa Angat. Pero ngayong araw, tumaas ang water level sa Angat Dam ng higit sa kalahating metro kumpara kahapon. Umulan daw kasi sa Angat. Buti na lang dahil kung magpapatuloy ang kawalan ng ulan, nangangamba ang Napocor na 40 araw na lang ang itatagal ng supply ng Angat. Our present level in Angat, if it doesn't change at all because of additional inflow, will last for 40 days. Pinabulaanan rin ng Napocor ang mga paratang na nag-over-release daw sila ng tubig kaya naubos ang tubig sa Angat. Anila, naaayon sa rule curve o sa guidelines ng ahensya ang tubig na kanilang pinakawalan. Kailangan daw talaga ito para mapanatili ang stability ng dam. Hindi raw sila, kundi El Nino ang sanhi ng water crisis. In terms of the water levels in Angat, is to our analysis largely due to the weather. It is not because of the releases that we have made. Dahil doon sa bagyo,